Minsan, pakikitaan yung anak ko ng pagsasal. Bata pa yung anak ko. Pumapasok sa bahay namin sa loob ng pinto. Mga kapuso, sugatan ng 27 anyos na lalaki matapos saksakin habang nakaupo sa tapat na isang tindahan sa San Andres Bukid sa Maynila nitong Miyerkules ng madaling araw. Agad naman nahuli ng pulisya ang mag-amang sospek sa krimen. Depensa ng nakatatandang sospek, ilang ulit na pambabastos sa kanyang menor de edad na anak na babae at pagnanakaw ang naging dahilan ng krimen. Sa pool sa CCTV ang pagdaan ng lalaking yan sa bahagi ng Crisolita Street sa Barangay 767, San Andres Bukid sa Maynila mag-alauna ng madaling araw nitong Miyerkules. Ilang saglit lang, bumalik ang lalaki, bumunot ng kutsilyo sa kanyang bewang at itinarak ito sa tiyan ng lalaking nakaupo. Mabilis na tumakbo palayo ang biktima na sinubukan pang habulin ng salarin. Hindi na nahagip sa CCTV ang mga sumunod na eksena pero sabi ng Santa Ana Police Station, sakto na mayroong nagpapatrolya ang mga pulis sa lugar. Agad na nahuli ang nanaksakat ang anak nito na umano'y kasabwat sa nangyari kung saan nakuha sa kanila ang isang patalim habang naisugod naman sa ospital ang biktima. That night, nagiinuman yung suspect tsaka yung anak niya. Nalasing, pinuntahan nila dun sa area, then sinaksak nila yung mga tao habang nakaupo. May mga grudges na sila before dun sa area nila, sa lugar nila. Pinaka-highlight nun is yung anak ng suspect is parang nabastos nitong biktima natin. Tapos may mga sinasabi sila na parang ninanakawan sila nitong tao na to. Aminado naman ang kagawad ng Barangay 767 na mayroong mga record sa kanila ang 27 anyos na biktima at gumagamit din siya ng illegal na droga. Basta every time na merong reklamo, yun at yun ang lagi sinasabi pa ulit-ulit na si Emong, pinipilit buksan yung pinto namin, tapos hahanap ng silip-silip daw sila. Pait naman yung batang yan. Tahimik, maaasahan mo sa lahat. Pero once na sorry sa sasabihin ko na nakapag-take na siya ng hindi dapat, doon na nagiging iba yung takbo ng isip niya. Ayon naman sa nanay ng biktima, alam niya na madalas na rereklamo sa barangay ang kanyang anak. Mayroon daw kasing problema sa pag-iisip ang biktima pero wala silang hawak na dokumento na magpapatunay dito. Yung kompleno, sinasabi ko sa kanila, ikulong na lang ng maayos. Hindi ganyan. Kasi ang ugali niya, papasok siya sa bahay pero wala naman siya ginagawa. Nag-iisip lang yung tao na, ay, isinipan yung anak ko wala naman. Dahil sa nangyari, desidido siya na sampahan ng reklamo ang mga nanakit sa kanyang anak. Ayon naman sa 45 anyos na sospek, napuno na siya sa biktima kaya niya nagawa ang krimen. Humihingi rin siya ng tawad sa pamilya ng biktima at iginiit na walang kinalaman sa nangyari ang anak niyang kasama niyang nahuli. Minsan, pakikitaan yung anak ko ng pagsasal. Bata pa yung anak ko. Pumapasok sa bahay namin sa loob ng pinto. Pinabarangay ko doon sa barangay namin. Ngayon, pinakawalan. Mananatili sa kustodiya ng Santa Ana Police Station ang mga sospek na nasampahan na ng reklamong frustrated murder. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA News.